Walang dapat sa content creation. The moment you start creating from obligation instead of intention, nawawala yung joy, yung spark, in the content na ginagawa mo. Ako nga pala si Maricel Butad, isang masiskarte sa buhay. At gusto ko lang i-share sa inyo nung nagsimula din ako talagang mag-content. Nakukontento naman ako na hindi sobrang ganda ng pagka-edit ko, pero may kulang. Ayun, nanonood na ako sa ibang mga content creator na kung paano nila ginagawa yon. Umabot sa point na naging problema na sa akin na kapag gagawa ko ng video tas hindi siya maganda, ayun, dapat ganito yon, dapat ganyan. Ang dami kong dapat na dapat magawa ko siya bago ko i-post yung video. Meron pa nga akong isang video no na nagawa ko. Ilang oras ko pinaglaanan yon. Sobrang haba. Parang yun na lang yung nagawa kong trabaho, tapos biglang dinilit ko din siya kasi dapat may ganitong effects, dapat may ganitong mga, alam mo yon, dapat ganito kaganda siya. Yung na-find out ko yung solution na hindi lang pala siya dapat obligasyon lang. Dapat every time nagagawa ka, nandyan yung joy mo, excited ka palagi, na masasabi mong, ako talaga yung may nagsasalita dyan sa content ko na yan. Yun yung nakita ko na halaga, na hindi mo naman kailangan sobrang bunggahan, na dapat ganito, dapat ganyan magawa mo. Sabi ko, okay, pwede lang pala kahit simple lang. Ngayon, sobra, 1 year na akong gumagawa ng content, and sabi ko nga, natutunan ko na ngayon na pag nandun yung gigil, nandun yung gana ko sa content na to, yun na yun, kahit simple lang. Yung proud na proud ako marinig yung boses ko, yung vibes ko, kung anong version na meron ako, doon ko nakikita, this is the real magic. Yung mga dapat na yan, pumapatay sa creativity natin. Create from gigil, not guilt. So, kung mag-create tayo ng content, doon sa gigil na gigil tayo. Kahit simple lang yan, kahit hindi siya optimized, go pa rin natin yan. The only dapat is aligned. But, nabanggit ko nga kanina na if it's lights you up, then create na kaagad. Worth it po yung i-share. Kahit ma-break pa yung mga rules mo na yan. Lagi mo kino-compare ang iba at kailangan dapat align dito sa katulad ng iba. Kung hindi sa'yo, madidrain ka talaga. No system can replace sa self-trust. Iba pa rin talaga yung naniniwala tayo sa ating kakayahan or yung way natin sa pag-create ng content. Kasi minsan, yun nga, nabanggit ko kanina, kung hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating ways, ay hindi talaga tayo mafe-feel enough niyan. Parang laging may kulang. Lagi tayong may dapat. Naniniwala ako na iba-iba po tayong mga tao. At dito po natin mahahanap ang iba't ibang ways din natin para makagawa ka ng sarili mong rules mismo. O siya nga pala, kaya ako gumawa ng community, ang masiskarte sa buhay, para yung mga masakit na ang ulo dyan sa kakahanap, sa kakagaya, what if dito sa ating community, tutulungan kita ng hindi sasakit ang ulo mo kung ikaw po ay papasukin ang paggawa ng content or nasa content creation ka na. Alright? So, yun lang naman, naniniwala din ako na mas kilala mo yung sarili mo. At the same time, yung content mo na yan becomes undeniable at sobrang standout yan dahil ikaw na ikaw talaga yan. So, yun lang naman. Always remember that success starts when you decide to begin. Don't forget to subscribe, follow my mga other social media accounts. Sa aking TikTok ay Maricel Butad. Sa aking business page, Tindahan ni Mase.